Isa nga po mga idol sa pinaka-exciting na game sa unang araw ng second half ng NBA season ang magiging laro ng Golden State Warriors at Boston Celtics since masusubukan dito ang lakas ng binuo nilang bagong lineup nitong trade deadline. May ilang mga inaabangang storyline dahil bukod sa debut game ni Kristaps Porzingis, kakalabanin rin naman nilang dalawa ni Al Horford ang dating team na Boston. Bago pa magumpisa ang kanilang laro, ibinulgar na Yamado nga dito sa laban ng Boston kahit man hawak ng Golden State ang home court advantage. Kahit man parehong undermanned ang dalawa, hindi dito paglalaro ni na Tatum, Butler at Stephen Curry, nananatili pa ring mas malakas ang Boston Celtics kung pagbabasihan natin ang standings. Pero hindi rin naman dapat maliitin ng Celtics ang Warriors dahil napatunayan rin naman na kaya nilang mang-upset ng isang contender sa mga nakalipas na laro. Kaya meron pa rin talagang palag dito ang Golden State Warriors. Samantala, palaki na nga ng palaki ang storyline patungkol sa pag-alis ni LeBron James sa Los Angeles Lakers nitong off-season matapos sabihin mismo ng isang executive at ang dating team owner na si Jenny Buss na wala ngang kasiguraduhan kung mananatili pa sa kanila si LBJ. Pero ayon sa ilang mga analyst, kailangan talaga ng Lakers kumbinsihin si LeBron James manatili ito sa kanilang lineup sa mga susunod na taon hanggang sa magretiro kung gusto mo nilang mapataas ang kita o revenue ng prangkisang ito. Since posibleng magkaroon ng last dance o farewell retirement tour si LeBron James next year, inaasahan na maraming mga fans ang manunood sa huling game nito. Kaya siguradong tataas ang presyo ng tickets at mas lalaki ang TV ratings pag nagkataon. Kaya sobra nga talagang papabor sa Lakers at jackpot literal ng gusto ang management kung magagawa nila itong pabalikin sa kanilang lineup ngayong off-season. Kumpara sa Cavaliers na hanggang veteran minimum lamang ang kayang ibigay kay LeBron, willing ang Lakers bigyan at papirmahin ito ng mas malaking kontrata para magretiro lamang sa kanilang kupunan. Sa kabilang banda, kahit man mag-uumpisa pa lang ang second half, bukas may ilang teams ang literal nagsisimula ng mag-tanking o wala nang balak mag-compete ng mas maayos. Kabilang dito ang Indiana Pacers na siyang pinakakulelat sa Eastern Conference. Aminado ang mismong team wala silang pag-asang umakyat o makahabol man lang sa play-in tournament sa pagiging undermanned ng kanilang lineup. Kaya susubukan nga po nilang mag-participate sa mga natitirang laro hanggang sa matapos ang regular season. Sinusubukan na rin naman ito na hindi paglaruin ang ilang mga key player kahit wala man silang iniindang injury. Bukod sa Pacers, may mga teams na obvious nagtatanking katulad ng Washington Wizards na ayaw na nga pong paglaruin sina Trae Young at Anthony Davis. Utah Jazz naging out for the season na si Jaren Jackson Jr. at malipit na lang pinapaglaro si Lauri Markkanen at ang Sacramento Kings na pinayagan na sina Zach LaVine at Domantas Sabonis na sumailalim sa operasyon at maging out for the season. Sa naging desisyon pa lang ito, malinaw wala silang balak na umakyat sa standings ng kanilang conference.